Okay, hello, good day sa'yo Capricorn. So ito yung natitira mong linggo, no? So titingnan natin kung anong paparating sa'yo, no? So this is a tarot reading for you, nanak, no? So ito yung mga prediksyon, ang mga maaring mangyari, no? Sa natitirang araw ng Setyembre. Ayan, so titignan na natin, no? Okay, straight guide. Para po ito kay Capricorn sa natitirang araw ng Setyembre. It should be 22 to 30 po, no? Latest na latest. Ayan. Oops. Dalawa bumagsak sa'yo. Kuha tayong isa lang. Knight of Pentacles. Okay, spirit guide para po kay Capricorn. Hierophant in reverse. Para po kay Capricorn. Ayan. Knight of Pentacles. Okay, nakikita natin dito na meron kang Knight of Pentacles, Hierophant in reverse, at Knight of Wands, no? So, you may came across sa fire sign at saka sa earth sign, no? Mga sabihin natin nasa middle age, no? At excuse me. I'm sorry. Ayan. Pasensya na po. Ayan. Hindi po edited eh. Maganda yan para feel na feel yung energy, no? So, ito po may Knight of Wands ka rito. Kita natin isang brusco at adventurous na tao, no? Maaari mong sabihin natin persons mo yan. Pero nakita ko parang pinagpipilian mo, no? Parang hindi ka makapili sa dalawang yan. It's either na manliligaw mo yan, no? Or it's either na napakamalapit sa iyo ang dalawang sabihin natin nasa age na 26 to 32 o mga ganyan po, no? Matipuno, no? Very adventurous, no? Pero at nakikita ko rin sa September 22 mo to 30, ito yung parang ligo ng maaksyon at sabihin din natin changes at ang paghahanap mo ng balanse, no? Kagaya nitong may Nine of Wands ka rito, ito yung nagpapahiwatig ng mabilis na galaw. Parang feeling mo is you're very energized at parang sabihin natin punong-puno ka ng bagong idea, no? At very passionate ka sa mga ginagawa mo, no? Magandang energy po 'yan, no? At sa panahong ding ito, mararamdaman mo yung isang malakas na parang pagnanais mo na gumawa ng mga bagay na parang magsisimula ka ng mga bagong proyekto o mag-explore ka ng bagong lugar. Meron ka rin yung kakaibang lakas na parang napakasigla mo na magtutulak sa'yo sa isang na parang lahat haharapin mo ang mga hamon na 'yan, no? Being this night of ano. So, gamitin ang energy na ito nak na upang ituloy yung mga pangarap mo sa trabaho o sabihin natin sa personal na buhay, no? Huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone, no? Ipakita mo who you are, no? Parang you are also invading this kind of energy, Capricorn, no? You're full of idea, you feel like going to travel, parang parang gusto mo ng something in action sa katapusan, no? And then you also have ditong Hierophant and reverse. So ito yung sinasabi natin na paglabag sa mga tradisyonal na patakaran o parang paniniwala o siguro may sabihin tayo may mga old fashion na kinalakihan natin sa family, maraming don't, maraming ganon, no? So, parang ngayon, parang lumalabag ka ng konti, no? Hindi naman sinasabi na nagbabago ang ugali mo or nagiging salbahe ka, no? Hindi po yan. Ibig sabihin po talagang lumalabas ka sa comfort zone mo. Parang you wanted something try new sa sarili mo, no? Para to your own growth din. No, ito rin yung sabihin natin, yung mga paniniwala mo dati, parang you're trying to detach. No, ayan yung mga sabihin natin na medyo sabihin natin medyo may pagka old fashion na way or sabihin natin masyado tayong very traditional na maraming hindi pwede, no?
Pero ngayon parang you're trying everything, ha? So, maaari ring ito nagpapahiwatig na sabihin natin yung pagdududa mo sa sistema, sa mga institusyon o yung mga lumang pamamaraan, 'no? Maaring may mga panuntunan o tradisyon na hindi akma na rin sa'yo, 'no? Na kailangan mo ng gumawa ng sarili mo, hindi yung panay dikta ng ibang tao, hindi dikta ng nanay, magulang. Parang tingin mo you matured, you're getting matured already, 'no? At, oras na para ding sabihin natin na magtanong ka at maghanap ng sarili mong paraan na huwag manatili sa isang sitwasyon, 'no? Dahil 'yun ang nakasanayan mo. Parang maghahanap ka ng sarili mong ano, yung kakayahan mo na gusto mong matikman lahat, gusto mong lahat. Kung dati hindi ka kumakain ng sabihin natin ng bagoong, kakain ka ngayon ng bagoong. Naku, nami-miss ko po bagoong, 'no? At tsaka dati hindi ka sabihin natin umiinom ng gatas, ngayon iinom ka na ng gatas. Parang gano'n 'no, yung parang you wanted to try something new kasi nakikita mo yung energy dito. Parang nagsisimula kang mag-matured actually when the Hierophant is reversed din 'no. So, make sure na parang maghahanap ka ng kung ano yung totoo 'no. At napakaganda. And then also, you have also the energy of Knight of Pentacles, no? So, ito yung sabihin natin, yung kasipagan mo, no? Bukod lang sa energetic ka, na very adventurous ka, but also, you are also hardworking, no? Ito yung sabihin natin na nagre-representa ng kasipagan at pagiging practical, no? It could be also you, no? At masyado kang pasensyoso dito, no? Bagaman mabilis ang sabihin natin ang galaw ng Eight of Wands dito, no? Medyo mabagal sa iyo, ano? Knight of Pentacles. Pero sabihin natin, nagpapaalala rin ito na kailangan na mag-ingat ka rin sa pagpaplano, no? At pagiging matatag, 'no? Hindi sapat na meron kang idea lang na kailangan mo ring maging masipag at kumilos na may directions. Kasi dito sa Knight of Wands mo, masyado ka talagang full of idea ka na gusto mo i-execute lahat, 'no? So, medyo ano, kailangan pag-aralan kasi ang Knight of Pentacles, ito yung sabihin natin, yung bagamat mabilis nga ang galaw ng Knight of Wands dito, ngunit ang Nine of Pentacles naman, ito yung reminder na sa'yo na kailangan mong mag-ingat at magplano, 'no? Bago mo gawin para maging mas matatag at maging mas maayos ang mga pinaplano mo sa buhay. So, hindi sapat na meron kang idea, 'no? Kailangan mo rin ng pagiging masipag, kumilos ka rin ng mga may directions. Parang parang balance actually. You're invading the two energies, ang Knight of Wands and the Knight of Pentacles din, no? So, ito yung sinasabi na balansahin mo ang yung mabilis na energy na yan, no? Sa pagiging practical at pagiging masipag, no? Ito nga, pag wala ka, actually, kikilos na lang ng kikilos yung energy mo na being Knight of Wands. Sige, arya ng mga ano, kasi medyo, ano to, padalos-dalos tong Knight of Wands, no? Walang iniinda to. Masipag, no? Very adventurous. At saka, maano siya, no? Sabihin natin, ita-try niya. Hindi matututo ng lessons. Kumbaga, hangga't gusto niya masubukan. Halimbawa, 'pag plinano niya, hindi siya titigil hangga't hindi niya nai-activate 'yan, hangga't hindi niya nasisimulan, 'no? Ayan. So, maganda balansehin mo, kasi nga ang Knight of Wands, mabilis ang energy at ikaw naman yung pagiging practical, kumbaga kailangan mo ito yung actions na sinasabi 'no. So ituloy mo yung mga pangarap, magagamit mo yung dalawang energy na 'yan 'no, para sa iyong pangarap 'no. Ngunit siguraduhin na meron kang plano at maging masipag sa pag-abot nito 'no. Ang nakikita kong predictions actually dito sa'yo sa September 22 to 30, ang iyong paglalakbay, Capricorn, ay tukol sa paghahanap mo ng balanse 'no. Sa pagitan ng pagiging malikhain mo at yung may passions ka because of the Knight of Wands dito, 'no? So, yung mga paglabag sa mga lumang pamamaraan din, ito yung Hierophant in reverse at ito yung pagiging practical mo at masipag na Knight of Pentacles, 'no? Ah, magiging maunlad ka, 'no? Itong sa susunod na araw, itong September 22 to 30 nak, 'no? So, samantalahin mo ang energy na 'yan, 'no? Huwag kang matakot na subukan ang mga bagay na ano, 'no? Na bagong bagay, 'no? Lahat do it kasi that's for your own growth, 'no?
Parang it's about time, parang nakita natin nagma-matured ka na rito, 'no? Kung dati hindi ka nanliligaw, manliligaw ka na ngayon, 'no? Parang halimbawa sinabi niya, wag 'yan," 'no? Ah, masyadong masyadong maiksi magdamit, 'no? Tapos sasabihin sa'yo. Tapos so titigil mo na yung panliligaw maski trip na trip mo, 'no? Kumbaga dati kung nakikinig ka sa iba pero ngayon wala, hindi mo sila papakinggan. Parang gusto mo naman ma-try, 'no? Oh, 'di ba? So, sabihin din natin na 'wag dapat katakot mag-try ng ibang bago, 'no? 'Wag maging sumama ka diyan o sumama sa Japanese na parang 'wag kang mag-stuck diyan sa nakasanayan mo na dahil marami pang paparating sa'yo na dapat mo i-grab, 'no? 'Wag mong imi-miss ang opportunity na 'yan, 'no? Lalo na sa mga ano, teenager, 'no? 'Wag pong mawalan ng pag-asa. Kilos lang, 'no? Gawa lang, balansehin ang dapat. So, ang susi ng tagumpay mo rin sa linggong ito yung pagiging handa mo, 'no? Na at magsimula ka ng bago 'no, habang nananatili kang matatag at focus sa iyong mga layunin actually 'no, napakaganda. So kukuha rin tayo ng iyong angel whisper, tignan natin kung ano magagamit mong affirmations na 'no, para po kay Capricorn. Oh, ayan na. So, wow, may tututok ka. This is also balance. Kaya rin talagang binibigay sa'yo balance na panay tayo ng balance. Dahil yan, diyan ka dapat daw mag-focus, Capricorn, sa remaining days ng September. No? So, balance daw. Talagang balance ang dapat. Kasi this is a good opportunity na sa'yo itong September na magagamit mo talaga yan. No? So, now is the time daw to take inventory of your feelings. Are there any feelings of imbalance or resistance? So, tanungin mo sarili mo, no? Meron ba parang tingin mo imbalance o mayroon kang parang pinapalagan mo, parang hindi ka sang-ayon. So, ito nga, ang hindi ka sang-ayon, itong ano na parang kumakawala ka na sa mga tradisyon, sa mga dating pamamaraan, no? You're willing to change, no? Parang ina-accept mo ng changes sa buhay mo 'no? Parang ito tamang-tama yung binigay sa'yong ano guidance na balance talaga dapat. So, ang divine whispers sa'yo are here to remind you that the alignment that you are seek also seek you 'no? Tama naman kasi biro mo binigay na sa'yo itong energy na 'to, eh, because, the spirit guide knows that you need that energy 'no? Itong sa natitirang araw ng September. So, always breathe and rest and reset. Yan ang ano, ang pinakaano sa'yo, no? So, itong affirmations, ang affirmations po ito yung salita na paulit-ulit natin gagawin, no? Ito rin, one way din po ito para ma-manifest natin ang bagay na gusto natin i-manifest, no? Ang affirmations na pwede mong sabihin, what feels peaceful and calm easily, find me as I restore the balance within me. Ayan, no? Ayan, basahin mo na lang yan, nak, no? Makakatulong po yung affirmations. Ulitin ko, no? What feel peaceful and calm easily finds me as I restore the balance within me. Pag naging balance ka na, no? Kumbaga, sinasabi mo sa sarili mo, kapag naging balance ka na, madali mo nang mahahanap at mararamdaman ang katahimikan, kapayapaan, at sabihin natin, calmness, no? Madali mo, very easy na sa'yo, 'no? Kapag you restore the balance sa buhay mo, 'no? Ayan. Yan sample ng balance itong sitwasyon mo sa mararating na ano, 'no? So ayan, balance uli, 'no? So means ito ang dito ka mag-focus. You need to make sure na everything is balance, 'no? So bibigyan din kita ng iyong career guidance din, 'no? So importante 'to para lalo kang yumaman, 'no? Lalo kang lalong gumanda ang iyong career, no? Okay, spirit guide para rin po ito kay Capricorn sa kanyang career. So, sana po napanood nyo na yung 5 updates sa inyong pag-ibig, no? Yan po ang pinaka-latest. Ayan, latest na latest. Tignan nyo po yung mga comment. Marami pong salamat sa mga comment. Okay, para po sa karera ni Capricorn, ano pong advice sa kanya, spirit guide? Ano pong advice kay Capricorn? Pong advice? Kay Capricorn para mapabuti. Ayan, take divinely guided a chance. So, ito ka, no? Itong mga pagbabalanse sa'yo, yung angel whisper, talagang kamatakot kasi divinely guided ka, no? Huwag kang mag-alala. So, sabi lahat daw, ito nga, oh, sabi sa'yo, itong mga pag-iisip, ang pagiging, yung kuha mo ng energy, yung ng fire sign,
So, yung Nine of Wands, lahat daw yan, positive changes and successful nang galing yan. Kumbaga, talagang guided yan para sa'yo, no? At saka magtataka na lang ka na lang na all the positive changes at saka yung mga successful ventures na involve ang degree of risk, no? Parang ready ka na rin daw kunin yan, no? To follow your divine guidance. Kumbaga, as you leave behind, eto tama, ayan, hindi ka baka kinikilabutan. As you leave behind daw, ito nga, di ba sabi ko, iiwan mo na yung dating nakasanayan mo, parang you wanted to try something new, mga tradisyon, mga pamaraan na naging kontento tayo. Ngayon, parang hindi na, parang you wanted to try something new. No? Tsaka medyo pinuputol mo na yung sa mga pamahiin na hindi ka naniniwala ngayon, no? Kasi parang gusto mong makita ang totoo eh, no? So, you are leaving behind which is comfortable and familiar but no longer appropriate sa'yo. Familiar ka kaya sa ginagawa. Isa pang ano ng hirapan, 'di ba nasanay ka na diyan, no? Panay diyan ka na. So, diyan ka magaling eh. Diyan ka maano, diyan ka tingin mo aasenso. Pero hindi mo alam. Paglabas mo, pag umalis ka diyan sa nakasanayan mo, mas malaki pa lang darating sa'yo. No? Kumbaga, yan ngayon ang ginagrab mo, umaalis ka na. Ang sabi ng nagheropan mo, naka-reverse, umaalis ka na, hindi ka na gaanong, kumbaga, gusto mo nang, you want to free yourself sa ganyan. Parang lumabas ka na dahil gusto mo rin masubukan ang bago at saka you're grabbing all the opportunities. No? That is really your path daw, ang sabi rito. No? Ngayon, iwan mo na yan, no? Tingnan mo ang mangyayari sa mga project mo, no? Yung kumbaga sa pag-iwan mo 'yan, gumagawa ka ng space para sa bagong opportunity na parating sa'yo, na mas makahulugang opportunity na para talaga sa'yo. 'No? So ayan, take divinely guided a chance, 'no? Kumbaga binigyan mo, that is the will of God na para talagang mo na kailangan mo nang mag-grow lalo, kailangan mo nang mas yumaman lalo, kailangan mo nang maranasan itong bagay na 'to kaya lalabas ka na bearing the Hierophant. Kaya binigyan ka ng dalawang energy na magagamit mo sa natitirang panahon, natitirang araw ng September, 'no? Sana, anuhin mo 'yan, 'no? Sana actually sana gamitin mo 'no, walang masama diyan 'no. Ayan, so tingin tayo ng konti sa love life mo. So pero may nakikita ko iba pang meaning nito 'no. So may nakikita ko you will came across, tapos na tayo sa energy but you will came across sa dalawang tao na para sabihin natin kaedad mo rin 'no. Na parehas din ng energy na para sa'yo. Baka sa paglabas mo nga sa comfort zone mo, ayan medyo you're going out with your friends na 'no, nakikipag-date ka na, kumbaga mami-meet mo rin ang dalawang tao na 'yan 'no. It's either na hindi romantiko rin o baka din sa career mo 'yan 'no. Okay, so titingin na tayo ng konti sa iyong pag-ibig. Tell us something sa kanyang pag-ibig kay Capricorn po. Ano ang maaaring mangyari sa kanyang love life? Uy, wow, ang ganda, oh. 'Pag itong Nine of Pentacles, 'pag sinabi 'to sa pag-ibig mo, actually yung mga pinaghirapan mo, yung na-invest mong energy sa persons mo. Halimbawa, single ka or sabihin natin divorce ka, basta, kung single ka actually, nililigawan ka niya, nililigawan mo, ang tagal ka pang sagutin 'no. Kumbaga okey lang 'yan kasi parang maganda naman ang kalalabasan dahil worth naman yang nililigawan mo 'no. Kumbaga, sabihin natin, masusulit 'no, mai-enjoy mo 'yan yung pag sinagot ka niyan kasi mabait pala 'no, marunong mag-alaga, talagang ite-treasure ka 'no, talagang mapagkakatiwalaan at makikita mo yung ready siya mag-commit sa'yo 'no. So, parang nakikita natin you are harvesting actually, 'no? Kumbaga baka sagutin ka na rin ng persons na nililigawan mo, 'no? Sa mga in relationship naman po, sa current may relationship naman po, asahan niyo po yung ginagawa ninyong dalawa ng inyong partner actually, 'no? Makikita mo yung ano, yung progress ng ginagawa niyong dalawa. Halimbawa, kung nagplano kayo mag-business na dalawa, 'no? Parang yung bond ninyo nagiging getting strong. At saka sabihin natin nag-iisip kayo for the future ninyo 'no. So, sa mga may asawa naman 'no, nakikita natin sa may asawa para rin sa mga may in relationship din 'yan, na yung pinaghirapan ninyo sa inyong, sabihin natin yung mga paghihirap na ginawa niyo for the sake of the family, makikita mo raw is positive result 'no. Okay, tignan pa natin.
Ayan, Seven of Wands. Konting patience lang din. Parang nakikita din natin dito, parang medyo magiging defensive ka sa love life mo. Hindi ko alam, parang may pagtatanggol ka. Parang ipagtatanggol mo yung relationship mo, no? Gusto nyo pa ba? Tignan natin. Ano ba yung pagtatanggol mo? Na-curious ako ha. Kasi you're getting defensive dito sa Seven of Wands. O sabihin natin talagang, kasi nasa love life na tayo, no? Parang nakikita ko na siguro meron din magsasabi na sabihin natin may maraming undyok siguro ng mga kapitbahay or ng family na lahat na lang ginagastos mo kasi money ito nakikita natin 'no, parang baka hindi na kayo nag-iipon parang gano'n 'no, yung, parang ipagtatanggol mo yung ginagawa mo na sa relationship mo 'no. Kasi nga you're getting out on the comfort zones na. Parang you are standing to your ground 'no. Parang pinoprotektahan mo rin ang persons mo 'no, Capricorn. Magiging sabihin natin na magiging defensive ka sa ano 'no, sa pagdating sa pag-ibig din. And then, Three of Pentacles in reverse. Yeah, oo, parang sabihin natin yung iba naman is parang hindi talaga sila sang-ayon din. Siguro kasi involved money rito, panay pera nakikita natin dito. Baka nakikita ng family mo na panay ginagastos mo lang sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, hindi ka man lang mag-share sa kanya, no? Ang energy po, it could shift na maaaring nagagamit ko cross-watcher, yung mga cross-watcher energy, no? So, it's okay lang, kayo na po bahala magdikit-dikit, no? Pero ito yung insight, no? Makukuha ninyo. So, nakita natin, medyo hindi sila sang-ayon sa paggastos-gastos mo sa persons na yan. No, maybe hindi pa siguro kasal yung iba rito na nakikita natin. No? Parang hindi sila sumasang-ayon, so hindi sila nakikipag-cooperate, no? Ayan. Nako sa love life ha. Sana wag maapektuhan ng career mo, no? Sa love life mo talagang parang ano, no? Ah, medyo nawawalan ka rin ng tiwala sa sarili mo pag nakikita mong hindi ka ano, parang nag-aalinlangan ka, parang pag nakikita mo rin na siguro itong ang three of Pentacles in reverse, sabihin natin na medyo meron ding hindi sumasang-ayon, parang naguguluhan ka, no? Or sometimes hindi ka naniniwala, wala ba akong karapatan na umibig, wala ba akong karapatan na parang gano'n, no? Na-trap ka, pero nakikita natin dito na sana makaalis ka sa ano na yan, sa pagsasabotahe sa sarili mo. Parang wala kang tiwala sa yata, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo, no? Siguro marami rin nag-uudyok kasi maraming naninira. Pakinggan mo ba yung mga kapitbahay, no? Mga ang tawag diyan, mga naggo-gossip, 'no? You need just 'wag mo silang pakinggan, 'no? Ikaw sarili mo 'yan, kaligayahan mo 'yan, eh, 'no? Bakit ka papaapekto sa kanila, 'no? Although marami nga sa kapitbahay mo rin, 'no? I could feel that, 'no? So, sana magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, 'no? Umalis ka diyan sa sabihin natin, magtiwala ka, isipin mo na kaya mo, 'no? Or sabihin natin na may karapatan kang umibig, 'no? Parang hayaan mo kung ayaw nila, ikaw ang makikisama, hindi naman sila, eh, ano? Kasi parang na-trap ka sa ganyang ingay ng iyong sa labas, ingay ng labas, ingay ng gossip, na medyo siguro hindi sila boto o ikaw hindi ka nila binoboto, hindi ka nila gusto para sa anak nila, 'no? Kayo naman magsasama, kayo mag-usap, 'no? So sana makawala ka sa ganyan. So kaya na parang feeling mo naliliit ka. Parang tingin mo hindi ka pogi, hindi ka maganda, hindi wala kang karapatan umibig, 'no? So, kaya yan nga po ang dapat. Parehas diyan ang hero pan in reverse. Yan yung dapat natin talagang putulin. Talagang lumabas ka sa energy na yan, 'no? Magtiwala ka, para buksan mo ang busal, tignan mo, oh, tumayo ka, makakalabas ka sa mga nakaharang na yan, 'no? So, buksan mo yung mata mo at marami ka pang dadaanan, marami pang way para makaalis ka sa isang sitwasyon na yan, 'no? Ayan. So, sana nagustuhan mo 'no, ang ating basa. So, inaasahan ko na magkikita ulit tayo sa susunod na October, the reading. So, I hope na balik-balikan mo ang basang ito dahil this will remind you and boost your energy, no? At talagang at least sabihin natin, may inspired ka pag napanood mo to. Pag panoorin mo ulit kasi napakaganda ng guidance para sa iyo, no? At least magkaroon ka ng konting gabay, no? Pero remember, you have your own free will.
At marami pong salamat 'no, sa mga nag-subscribe at sa hindi pa po nagsu-subscribe, subscribe na po kayo. And then if you wanted to join po sa live kasi marami nagtatanong, so hindi po ako puwedeng magsagot do'n 'no. So, umattend po kayo ng live sa mga non-member po, nagla-live tayo every Monday, 'no. 'Pag member ka pa, kung gusto niyo pong mag-join, ah, meron po tayong join button sa ano 'no, may monthly po na ano, pero po twice a week po tayo nagla-live 'no. Dati po everyday ako nagla-live ba't hindi ko kayo nakikita? Everyday po ang live ko dati ano, 3 years ako nag-live. So, parang ano, medyo ano muna tayo ngayon sa video 'no, kasi parang sabi ng spirit guide ko, do video kasi mas may ano 'no, at least mapapanood niyo kung ano yung mga advices do'n 'no. Sana po attend po kayo 'no, and if you want to join, just hit the join button lang po 'no. At marami pong mga video na para sa members only diyan, marami pong mga gabay 'no. At sana po patuloy niyo pong suportahan ang Happy Angel Reading. Ayan, thank you so much and God bless you po. Bye bye po.